Ang bida ng pelikula ay si Jennifer Hills, isang nobelista mula sa New York City. Bilang isang independyenteng babae, papunta siya sa isang maliit na nayon sa Connecticut kung saan umupa siya ng isang cabin. Naniniwala si Jennifer na ang katahimikan at kalmado na kapaligiran ng lugar ay makakatulong sa paglampas sa kanyang writer's block. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto siya sa isang tindahan kung saan sinalubong siya ng isang makulimlim na mukhang lalaki na nagngangalang Earl. Mukhang siya ang may-ari ng cabin na nirentahan niya. Ibinigay sa kanya ni Earl ang mga susi at binigyan siya ng direksyon patungo sa lugar. Gayunpaman, hindi ito gaanong pinapansin ni Jennifer at umalis na lamang pagkatapos magpasalamat. Habang nasa daan, natutulala siya sa ganda ng kabukiran. Ngunit nalilito din siya dahil ang lahat ng mga kalsada ay tila pareho. Kaya, huminto siya sa isang gasolinahan para humingi ng direksyon. 3 lalaki ang nagtatrabaho doon at lahat sila ay mukhang mga pervert. Mula sa sandaling pumasok si Jennifer, sinimulan nila siyang titigan sa nakakatakot na paraan. Ang isa sa kanila na nagngangalang Johnny ay nagtangka pang hampasin siya, ngunit gumanti si Jennifer, dahilan upang siya ay matisod sa isang balde ng langis. Ginagawa nitong mga kaibigan niya, humagalpak ng tawa sina Andy at Stanley. Si Jennifer ay nagmaneho din, at si Johnny ay malinaw na napahiya sa pangyayari. Sa susunod na eksena, sa wakas ay dumating si Jennifer sa cabin, na malapit sa isang magandang lawa. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang mga gamit at ginagawang komportable ang sarili. Sa gabi, hindi siya nag-aksaya ng oras at nagsimulang magtrabaho sa kanyang bagong nobela. Sa hitsura ng kung paano siya nagsusulat, lumilitaw na ang nakahiwalay na setting ay tumutulong sa kanyang mag-concentrate. Kinaumagahan, habang nagpapahinga si Jennifer sa tabi ng lawa, nakarinig siya ng kakaibang ingay. Ngunit pinili niyang huwag pansinin ito, sa paniniwalang ito ay isang hayop. Gayunpaman, sa gabi, ang ingay ay patuloy na nagpapatuloy. Nakakainis ito kay Jennifer, dahil nakikialam ito sa kanyang trabaho. Kaya, nagpasya siyang imbestigahan ang pinagmulan ng ingay. Maya-maya, nakarating siya sa isang malapit na shed, at ang ingay ay tila nagmumula sa loob nito. Gayunpaman, nang pumasok si Jennifer, wala siyang nahanap maliban sa ilang mga tuol, boat ng lason, at iba pang makinarya. Kasunod nito, bumalik siya sa kanyang cabin, at nagpapatuloy sa kanyang trabaho. Ngunit habang itinataas niya ang kanyang laptop, hindi niya sinasadyang natapon ang kanyang inumin. Ngayong marumi na ang mga damit ni Jennifer, hinubad niya ito at nilabhan sa lababo sa kusina. Nakapagtataka, habang ginagawa niya ito, isang hindi kilalang tao ang nakitang nagre-record sa kanya. Kinaumagahan, nag-jogging si Jennifer sa kakahuyan para mapanatiling fit ang sarili. Habang nasa daan, napadpad siya sa isang abandonadong bahay at nagpa siyang tingnan ito. Gayunpaman, nang makita niyang nakakatakot ito, mabilis siyang tumakbo palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa bahay at nagpa siyang maligo, ngunit tila barado ang gripo. Kaya, nakipag-ugnayan siya sa tubero para sa tulong. Sa susunod na eksena, dumating ang isang lalaki na nagngangalang Matthew upang ayusin ang problema. Mukhang may sakit siya sa pag-iisip, kaya nahihirapan siyang magsalita. Gayunpaman, nagagawa niya ang trabaho at muling umaagos ang tubig. Natuwa naman ito kay Jennifer, kaya nilapitan niya si Matthew at binigyan ng biglaang halik. Hindi ito inaasahan ng huli, kaya tumakbo siya palayo doon, nang hindi man lang kinuha ang kanyang bayad. Pagkatapos ay pinutol ng eksena ang 3 magkakaibigan sa gasolinahan, na tumatambay sa tabi ng lawa. Nire-record ni Stanley ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa kanyang video camera, dahil hilig niya ito. Maya-maya lang, tumakbo papunta sa kanila ang isang nag-aalalang Matthew, at ipinaliwanag kung paano siya hinalikan ni Jennifer kanina. Iniisip ni Johnny na nambobola siya, ngunit sinabi ni Stanley na maaaring totoo ito. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang sikretong footage ni Jennifer na kinuha niya noong isang gabi. Dahil halos hindi siya nakabihis, naniniwala ang grupo na gusto niyang magsaya. Kaya, gumawa sila ng masamang plano para harapin siya. Kinagabihan, nagising si Jennifer ng ilang kakaibang ingay. Sa takot, nagpasya siyang suriin ito at natuklasan ang isang patay na ibon sa labas. Pagbalik niya sa kanyang silid, nakita niyang nakabukas ang kanyang laptop at ang wallpaper ay ng 3 lalaki mula sa gasolinahan. Napagtanto niya na ang kanyang bahay ay nakapasok na.
Habang si Jennifer ay desperadong sumisigaw para humingi ng tulong, pinalibutan siya nina Johnny, Andy, at Stanley mula sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos, kinaladkad din si Matthew sa kwarto para makibahagi sa akto. Ayaw niya rito, pero dahil sa peer pressure, pumayag siya. Pagkatapos ay pinahihirapan ng grupo si Jennifer sa pamamagitan ng pagpilit ng iba't ibang bagay sa kanyang bibig. Nagpasok muna ng baril si Johnny at inilipat ito sa sensual na paraan. Ganoon din ang ginawa ni Andy pero may boat ng vodka. Sa isang punto, kapag ang mga lalaki ay masyadong nakaka-relax, sinasamantala ni Jennifer. Hinampas niya muna ng bote ng vodka ang tuhod ni Andy at saka sinabuyan ng pepper spray si Stanley. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa kakahuyan hanggang sa matagpuan niya si Earl at ang lokal na sheriff, Storch. Pinakalma siya ng huli at ipinakita ang kanyang badge, na sinasabing nasa ligtas na siyang mga kamay ngayon. Pagkatapos ay pinaalis niya si Earl at dinala siya pabalik sa cabin sa pagkukunwari ng pagharap sa mga masasamang tao. Gayunpaman, sa sandaling makarating sila sa lugar, nagbago ang saloobin ni Storch. Pagkatapos makahanap ng damo at ilang alak sa mesa, hinala niya na nagsisinungaling siya. Pilit na sinisikap ni Jennifer na sabihin na siya ang biktima, ngunit hindi siya nakinig. Sa halip, hiniling niya sa kanya na tumalikod upang mahanap siya. Si Jennifer ay inosenteng nagkumpil at ito ay kapag ang masamang sheriff ay nagsimulang itakbo ang kanyang mga kamay pababa sa kanyang baywang. Kapag sinusubukan niyang lumaban, ang iba pang mga lalaki ay pumasok din sa silid na nagpapakita na sila ay mga kaibigan ni Storch. Nasumpungan na ngayon ni Jennifer ang kanyang sarili sa isang nakakatakot na sitwasyon na walang takasan. Sa pilitang hinubaran siya ng mga lalaki, at si Matthew ang unang nagsimula ng malupit na gawa. Iginiit niya ang kanyang sarili sa kanya hanggang sa siya ay nasiyahan. Dahan-dahang lumabas ng kwarto si Jennifer na sobrang sakit pero sinusundan siya ng mga lalaki. Hinawakan siya ni Andy sa buhok at ilang beses niyang nilubog ang mukha sa lawa. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga lalaki ay nagpapalitan sa paggawa ng mga kakilakilabot na bagay sa kanya. Maging ang sheriff, na dapat ay mangangalaga sa batas, ay nakikilahok sa karumal-dumal na gawain ito. Inire-record ni Stanley ang buong pagsubok sa kanyang video camera para mas maging barbarik ang sitwasyon. Pagkatapos nilang lahat, halos hindi na malay si Jennifer. Gayunpaman, bumangon siya at lumakad ng mas malalim sa kakahuyan, umaasang may mahahanap siya. Gayunpaman, ang masasamang tao ay patuloy na sumusunod sa kanya. Sa kalaunan ay na-corner nila siya sa isang tulay, at malapit na siyang tapusin ni Storch. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon si Jennifer sa ilog, na tila ginawa ang hindi maiisip. Saglit siyang hinanap ng grupo, ngunit nang wala silang makitang bakas sa kanya, nagpasya silang burahin ang lahat ng ebidensya. Sinunog nila ang kanyang mga gamit sa cabin, at inutusan din si Stanley na sirain ang video footage. Kasunod nito, umuwi si Storch sa kanyang pamilya na parang walang nangyari. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang anak na babae, hindi siya nag-atubiling sirain ang buhay ng ibang babae. Kinabukasan, nagmaneho siya sa tindahan ni Earl at ibinalik sa kanya ang susi ng cabin na nagsisinungaling na umalis si Jennifer nang walang anumang abiso. Ang pelikula pagkatapos ay pinutol sa ilang linggo mamaya at ang masamang gang ay tila inilagay ang insidente sa likod nila. Namumuhay sila ng normal, umiinom ng beer at nagsasaya. Ang tanging nakikitang apektado ay si Matthew, dahil ginugugol niya ang karamihan sa kanyang oras na mag-isa, pinagsisihan ang kanyang mga aksyon. Isang araw, habang nagpapalamig si Johnny sa labas ng kanyang bahay, tumakbo si Stanley papunta sa kanya na may dalang masamang balita. Inihayag niya na may nagnakaw ng kanyang kamera, at mayroon itong kontrobersyal na footage na hindi niya sinira kanina. Nagpadala ito ng galit kay Johnny at agad niyang inatake ang kanyang kaibigan dahil sa paglalagay ng kanilang buhay sa panganib. Nang gabing iyon, habang nag-iisa si Johnny sa bahay, isang ingay ang bumulaga sa kanya. Paglabas niya para tingnan, may nakita siyang patay na ibon. Sa pag-aakalang ito ay isang uri ng kalokohan, pinalayas niya ang ibon at natulog. Gayunpaman, nagpapatuloy ang ingay na nag-udyok sa kanya upang suriin muli. Sa pagkabigla ni Johnny, ang patay na ibon ay muling lumitaw. Parang may naglalaro sa kanya. Galit na pumasok si Johnny at kinuha ang kanyang baril, ngunit paglabas niya, nakita niya ang tsinelas ni Jennifer sa kanyang balkonahe.
Natatakot siya nito kaya galit na galit siyang tumingin sa paligid ngunit wala siyang nakitang tao. Sa ibang lugar habang pauwi si Storch mula sa trabaho, inabutan siya ng kanyang asawa ng isang pakete na nagsasabing isang hindi kilalang tao ang naghatid nito. Naniniwala ang sheriff na nakatanggap siya ng early Christmas gift pero sa kanyang takot, isa talaga ito sa mga ipinagbabawal na tape ni Stanley. Galit na galit, kinalaunan ay hinarap niya ang grupo at humingi ng paliwanag. Naniniwala siyang sadyang ginagawa ito ni Stanley para sirain ang kanyang pamilya. Gayunpaman, ipinagtanggol ni Johnny ang kanyang kaibigan at inilabas ang tsinelas. Sinabi niya na may ibang nagtatangkang manggulo sa kanila. Napagtatanto na sila ay nasa matinding panganib, nagpasya si Storch na alisin ang lahat ng maluwag na dulo. Ang unang biktima ay si Earl dahil nakita niya si Storch na sinasamahan si Jennifer sa cabin noong nakamamatay na gabing iyon. Pagkatapos, nagpasya ang sheriff na tapusin si Matthew dahil hindi siya nakasakay sa kanilang plano. Ang eksena pagkatapos ay pinutol kay Matthew na nasa labas ng cabin na nagmumuni-muni sa kanyang kakilakilabot na nakaraan. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa pangyayaring iyon. Maya-maya lang, may narinig siyang kakaibang boses, kaya dali-dali siyang pumasok sa loob ng cabin. Habang hinahanap niya ang bawat silid, hindi sinasadyang mawalan siya ng paa at mahulog sa hagdan. Nang magkamalay siya, laking gulat niya sa kanyang nakikita. Nakaupo si Jennifer sa sopa, puno ng galit ang kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Matthew at labis na humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Noong una, nagpapanggap si Jennifer na inaaliw siya, ngunit sa isang pagkakataon, tinalian niya ito ng silong sa kanyang leg at tila sinakal siya hanggang sa mamatay. Kinabukasan, habang hinahanap ni Stanley at Andy si Matthew, nasalubong nila ang parehong abandonadong bahay kanina. Pumasok si Andy sa loob para tingnan ito habang nasa labas si Stanley. Sa sandaling yon, ang huli ay humarap kay Jennifer na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Sinubukan niyang suntukin siya, ngunit nahuli siya sa bitag ng oso na inilagay niya doon. Nang marinig ang kanyang mga hiyawan, nagmamadaling lumabas ng bahay si Andy, ngunit mabilis siyang natumba ni Jennifer. Natanggap din ni Stanley ang parehong kapalaran nang iswing niya ang isang baseball bat sa tapat ng kanyang ulo. Sa susunod na eksena, nagising siya na nakatali sa puno. Itinala ni Jennifer ang buong pagsubok sa kanyang kamera, tulad ng ginawa niya sa kanya. Pagkatapos, sinimulan niya ang proseso ng pagpapahirap. Sa una, itinulak niya ang isang patay na daga sa loob ng kanyang bibig na nagpasuka sa kanya. Pagkatapos, tinusok niya ang mga talukap ng mata nito ng mga fishhook, tinitiyak na hindi siya makakurap. Para sa huling bahagi, pinutol niya ang isang isda at ikinakalat ang mga bituka nito sa kanyang mukha. Di nagtagal, ang ilang mga uwak ay naakit sa pabango at sinimulan nilang tuksuhin si Stanley. Dahil hindi siya makagalaw ng isang pulgada, binunot nila ang kanyang mga eyeballs, at sa huli ay duguan siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, ipinakita sa amin ang kalagayan ni Andy na nakatali sa itaas ng isang bathtub na puno ng kumukulong tubig. Inalalayan siya ng ilang tabla ng kahoy. Tinatanggal ni Jennifer ang isa sa mga ito, kaya ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi suportahan ang kanyang buong timbang. Pagkaraan ng ilang segundo, ang kanyang katawan sa kalaunan ay sumuko, at siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan sa kumukulong tubig. Kinabukasan, pumunta si Jennifer sa gasolinahan na nakasuot ng mapang-akit na damit. Gaya ng inaasahan, nagustuhan ito ni Johnny, at nang lumapit siya sa kanya, pinatumba siya nito ng may hampas sa ulo. Pagkatapos ay dinala niya siya sa parehong abandonadong bahay, at itinali siya sa isang hubad na estado. Kasunod nito, sinimulan niya itong pahirapan. Isa-isa niyang binunot ang mga ngipin nito, habang ipinapaalala ang mga karumal-dumal na ginawa nito sa kanya. Itinutok din niya ang kanyang baril sa kanyang lalamunan, tulad ng ginawa nito sa kanya. Gayunpaman, sa halip na humingi ng tawad, si Johnny ay tumawa ng baliw. Parang wala siyang natutunan sa mga pagkakamali niya. Nang makita ito, isang galit na si Jennifer ang kumuha ng gunting at pinutol ang kanyang pagkalalaki. Pagkatapos ay ipinakain niya ito sa kanya. Napasigaw si Johnny sa sakit at kalaunan ay pumanaw dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Storch, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Binanggit niya na narito ang guro ng kanilang anak at gusto niyang makausap ito.
Nang malaman ni Storch na siya ay walang iba kundi si Jennifer, siya ay nagulat. Pinaikot niya ang kanyang sasakyan at nagmamadaling umuwi sa takot sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Ngunit sa oras na dumating siya, nalaman niyang dinala na ng guro ang kanilang anak sa parke. Dahil sa takot, nagmamadali siyang pumunta sa kinaroroonan at nagsimulang tumingin sa paligid. Pero out of nowhere, tinambangan siya ni Jennifer mula sa likod at pinatumba siya. Nang magising si Storch, nakita niya ang isang ripple na itinulak sa kanyang likod. Itinulak pa ito ni Jennifer dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Pagkatapos ay lumakad siya sa buong silid at natuklasan ang isang lalaki na lumabas na si Matthew. Buhay pa ang lalaki, ngunit wala siyang malay. Itinali ni Jennifer ang isang tali sa kanyang kamay, at ang kabilang dulo ay nakakabit sa gatilyo ng rifle. Ipinaliwanag niya na kung kumilos si Matthew kahit kaunti, pareho silang papatayin. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid, iniiwan ang mga lalaki sa awa ng kanilang sariling kapalaran. Hindi nagtagal, nagising si Matthew, at nang matagpuan niya ang sarili sa makulimlim na silid na ito, agad siyang nataranta. Nagreresulta ito sa kanilang dalawa na agad na pinatay. Natapos ang pelikula nang mahinang ngumiti si Jennifer. Sa wakas natapos na niya ang kanyang paghihiganti.